Are you ready for the word? Global fam, are you ready for the word? Hallelujah. By the way, share this experience, mga kapatid. If you are joining us online, pakishare po ang experience na ito. Do me a favor. And even for those of you who are joining us in person, you can do that as well. Total, alam ko namang online kayo eh. Amen. Pwede kayo mag-amen ha, anytime. Libre, walang bayad. Buy one, take one pa yan. Okay? Pag nag-amen, kayong katabi mo, mag-amen din. Buy one, take one. Diba? I want to talk to you about this subject. From garden to garden. From garden to garden. From garden to garden. Excited ako dito, mga kapatid. Sino sa inyo nararanasan nyo minsan na kapag nagbabasa ho kayo ng Bible, medyo nalilito kayo? Kasi pag binabasa mo yung Old Testament, parang ibang Diyos yung nandoon. Tapos pag binasa mo yung New Testament, parang iibang Diyos na naman. From Genesis to Malachi, pag binasa mo siya, Malakay. Okay. From Genesis to Malachi, from Genesis to Malakay, okay, parang ang bagsik ng Diyos, no? Na kapag ka nagalit ang Diyos, nagkasala ka, bumubuka ang lupa, kinakain sila. Pero sa New Testament, all of a sudden, nahuli na ha, in the act of adultery, pinatawad pa ng Panginoon. And many people are confused, many Christians are confused, nagbago ba ang Diyos, lumambot ba ang Diyos, bumaba ba ang standard ng Panginoon kung bakit parang wala ng lupang bumubuka ngayon at kinakain ng mga tao every time sila ay magkakamali. Alam niyo mga kapatid, ang sikreto para mas lalo nating maintindihan ang kabuuan ng salita ng Panginoon is for us to understand the covenants in the Scripture. Without understanding the covenant, magkakaroon po talaga ng confusion. And for the next few weeks, susubukan ko ho at tatangkain ko hong ipaliwanag at least dalawa sa pinaka-importanting covenant na dapat malaman ng lahat ng Kristiyano, and I've been preaching this for more than 10 years. And it literally changed my life, literally changed the way we live, literally changed our perspective about our God. Because naniniwala ako, the way you see God will reflect in how you live. Kung ano ang pananaw mo sa Diyos, paano mo siya tinitignan, makaka-apekto ito sa ating buhay. So ang unang-unang prinsipyo na dapat matutunan natin every time na tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita, una sa lahat, kailangan yung maunawaan that the Bible is a compound book. Pag sinabing compound book, hindi ito hiwa-hiwalay na letra na merong magkakaibang dibisyon. Kundi ang Bible po ay iisa lamang. Although meron siyang 66 books, written by 40 authors, human authors, pero ito po ay united. Hallelujah. Iisa. Although marami kasing tao na iniisip nila ang Biblia is just a collection of thoughts, collection of quotes, katulad ng, I can do all things through Christ who strengthens me. O kaya naman, what you sow, you will reap. But the Word of God, the Bible is more than that. The Bible is literally the Word of God. And every time you read the Bible, especially kung meron ho kayong physical Bible, makikita nyo na ang Biblia natin ay nahahati sa dalawang division. Old Testament and New Testament. Doon nagkakaroon ng shift, ano? Pag binasa mo hanggang Malachi, sabi mo, teka lang, ba't gano'n si Lord? Oo, talagang tinuloy mo yung Malachi mo, pastor ah. O, sa Chinese kasi gano'n. Sa Chinese, Malachi. Naniwala naman. Pero pagdating ng Matthew to Revelation, parang iba na ang tono ng Panginoon. So, ibang Diyos ba ang sinasamba natin sa New Testament? At ibang Diyos ba ang sinasamba natin sa Old Testament? Principle number 1. Every time na magbabasa tayo ng Word of God, dapat po, pag binabasa ninyo ang Old Testament, gagamitan nyo ng New Testament lens. Okay? Hindi pwedeng baliktad. So kapag nagbasa ka ng Old Testament, dapat ang pananaw mo kaagad yung finished work ni Jesus Christ. Hindi baliktad. Marami kasi ngayon nagbabasa ng New Testament gamit ang Old Testament lens. Do you understand? Kaya maraming naging kulto. Again, the Bible is a compound book. It's more than just a collection of thoughts, collection of quotes. At kung tatanungin ninyo, although maraming biblical characters, marami tayong mga biblical hero, Jesus is the central character in all of the Scripture. Si Jesus ang sentro, si Jesus ang nag-iisa. Watch this. Whether you believe it or not, if you will read Genesis hanggang Revelation, all of these verses were pertaining to Jesus Christ. The main theme of the Scripture is Jesus Christ. Yes, may totoong Abraham. Yes, may totoong Moises. Yes, may totoong Noah. Pero lahat ng mga pangyayari na yon, inspired by the Holy Spirit, inilagay sa Biblia para mag-reflect,
patungo kay Jesus Christ. So pag tinanong natin ang ating sarili, Pastor, kung ito po ay compound book, ano ang pinakabuod ng Biblia? Simple lang, John 3:16. Binabasa mo man ng Ezekiel, binabasa mo man ng Psalms, binabasa mo man ng Proverbs, dapat in light with John 3:16. God so loved the world that He gave His only Son so that whoever believes in Him will not be perished but have everlasting life. Meaning, sa Old Testament, kung si Jesus ang central character, kung si Jesus talaga ang pinapatungkulan ng Scripture, ibig sabihin, sa Old Testament, dapat nandun din si Jesus. Tama? Eh siya pala ang central character. Bakit pa so? Parang hindi ko nabasa yung pangalan ni Jesus sa Old Testament. Hindi ba parang nag-appear na lang naman siya pagkatapos ng Malachi? Talagang pinag-iinitan natin si Malachi. Okay? Pagkatapos ng Malakay, pagdating ng Matthew, June ko na lang nakita yung pangalang Jesus. But how many among you believe that Jesus is in the Old Testament? And I'm gonna prove that to you for the next few weeks. I'm gonna prove to you that Jesus is really in the Old Testament. Why? Theological principle. Ang theological principle is this. In the Old Testament, Jesus was concealed. In the New Testament, Jesus is revealed. Amen. Put that in the chat. In the Old Testament, Jesus was hidden. In the New Testament, Jesus is revealed. So kung sa Old Testament, naitago si Jesus, paano natin siya ilalabas ngayon at maintindihan natin? Nakapanood na ba kayo ng movie na pagdating sa dulo may twist? Tapos dun sa twist, ini-replay, binalik yung mga unang scene, tapos pinakita, dun niya pala kinuha yung bag na yun, hindi ko nakita eh. Dun niya pala, ganun pala. Di ba nagugulat tayo, dun pala sa pangyayari na yun, may mga tinago na hindi kagad ni-reveal. Tapos sa huli, pinakita lahat, mas naunawaan mo, kaya pala siya pumunta doon. Ganun ang gagawin natin. Is that all right with you na magkakaroon tayo ng treasure hunting? Hallelujah. At hahanapin natin ang ating Panginoong Yesus in the Old Testament. Papatunayan natin mga kapatid na mula sa Genesis 1:1 hanggang sa Revelations 22, nandoon ang ating Panginoon. Sabi nga ng John 3:16, For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya. Sa Old Testament, hindi lahat ng tao ay pwedeng lumapit sa Diyos. Pero pagdating ng ating Panginoong Yesus, whoever, and whoever includes you. That includes me. Pag sinabing whoever, lahat qualified. Even the worst of us has the ability to believe in Jesus Christ, and whoever will believe in Him will have eternal life. Bakit? Lahat po tayo ay makasalanan. Wala po sa ating perpekto. Yung katabi mo, pangiti-ngiti lang, pero hindi po din yan perpekto. Ang sabi ng Romans 3, wala pong matuwid sa atin. Wala kahit isa. At dahil hindi tayo matuwid, at dahil tayo po ay punong-puno ng kasalanan, deserve nating mawalay sa piling ng ating Panginoon. We all deserve to have an eternal separation with God. Kaya nga every person na walang relationship kay Jesus is dead. Spiritually. Meaning wala kang relasyon sa Panginoon. Merong eternal separation. And because of our sin, dahil sa ating kasalanan, meron po dapat tayo, deserve ng bawat isa na mapunta sa impyerno. But something happened 2,000 years ago, that the cross changes everything. Alam niyo, sa totoo lang, hindi obligasyon ng Diyos na tayo ay iligtas. Wala ring pumilit sa Diyos na siya ay mamatay, ilibing at muling nabuhay para sa bawat isa sa atin. Bukal sa loob ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, kapatid, at para sa akin. May libro, makikita niyo sa National Bookstore, ewan ko kung available pa. Kakasabi ko, baka tinanggal na nila eh. Merong libro sa National Bookstore ang pangalan, The Murder of Jesus Christ. I don't believe that Jesus was murdered. I believe Jesus gave His life voluntarily for each and every one of us. Everybody say amen. Pastor, hindi mo ko kilala, hindi mo alam ang lahat ng ginawa ko, hindi mo alam ang nangyayari sa aming pamilya. In fact, bago kami pumunta rito, meron kami kaguluhan. Salamat na lang, hindi ko alam yon. Dadagdag pa yan sa stress ko. But you know what? Your sin is not a surprise to God. You are not a surprise to God. Kilalang kilala ka ng ating Panginoon, and yet, sa kabila ng lahat ng pagkukulang, kahinaan at pagkakamali, pinili ng Diyos na ibigay ang kanyang buhay sa iyo, pinili niyang mahalin ka,
Pinili niyang yakapin ka. Pinili niyang tubusin ka sa iyong pagkakasala. Romans 5:8. And yet, while we are still sinners, kahit nung tayo ay makasalanan pa, ibinigay na ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Recap lang, hindi inantay ng Lord na maging perpekto ka bago niya ibigay ang kanyang buhay sa iyo. Kasi kung mag-aantay ang Diyos na maging perpekto tayo, hindi na mangyayari yun nangyari sa Passion of the Christ. Pero salamat, hindi inantay ng Lord na maging perpekto ka bago niya ibigay ang kanyang bugtong na anak sa bawat isa sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinalo ni Kristo ang kamatayan. Look at the wisdom of your God. Hallelujah! Tuwan-tuwa si Satanas nung namatay si Jesus sa cross. Akala niya tapos na ang lahat, pero hindi niya alam, ginamit ng Lord yung death to overcome death. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is alive. And as He is, so are you. So ang gagawin nating method, mga kapatid, in this mini-series, kaya ako sinabing mini-series kasi 2 service kanina, hindi ko natapos yung message because of time. So itutuloy natin next week. Or maybe sa susunod pang week. Ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng treasure hunting. Ang method na gagawin natin is compare and contrast. So magko-compare tayo at magkakaroon tayo ng contrast. Ano yung i-compare natin? Yung foreshadow, yung typology. Titignan natin ang typology sa scripture. And when you say typology, pag sinabi ko halimbawa, Abraham is a type of Jesus. What does it mean? Ang tawag doon is typology. Foreshadowing. Everybody say shadow. Para mas maunawaan yung shadow. Halimbawa ako, may shadow ako ngayon. At pag may shadow, ibig sabihin may ilaw. Okay? So, sa shadow ko ngayon, tinatapat ko ngayon dito kay Elise na nag-testify kanina. Beautiful testimony, by the way. Okay? Tinatapat ko ngayon kay Elise at niyayakap ko si Elise. Naramdaman mo ba yung yakap? Totoong niyakap ko siya, pero shadow lang. Hindi niya naranasan. Niyakap ko siya, pero hindi niya naramdaman. So, sa Old Testament, totoong nandun yung goodness ng Lord. Nandun talaga si Jesus Christ. Pero since He was concealed and foreshadow lang, hindi natin completely maranasan. Until 2,000 years ago, dumating yung substance. Yung totoong yumakap na talaga sa atin. Kaya mas madaling intindihin. Kaya maraming Christian, pag sinabi mo, mahal ka ng Diyos, amen, amen. Pero they don't really understand that. What it cost for Jesus, for God, amen, to sacrifice for our sin. Hopefully by God's grace, ipaunawa ng Panginoon sa atin ang mga bagay na ito. So ano ibig sabihin ng type? Pag sinabi nating Abraham is a type of Jesus, Moses is a type of Jesus. Ito po yung theological term, kaya pag paumanhin na ninyo, mag-aaral tayo ng konti. At di ko po mapapangako may diploma to pagkatapos, ha? Pero siguro yung makakompleto, may diploma. Okay din, no? Joke lang. Okay, ano ibig sabihin ng type? Let's read this. Ang type, ang ibig sabihin nito ay type. Parang yung type mo lang, no? Ang ibig sabihin, a type is a person in the Old Testament that foreshadows a person in the New Testament. So pag sinabi natin, this is a type of Jesus Christ, ibig sabihin niyan, merong totoong pangyayari, merong totoong tao sa Old Testament, pero fino-foreshadow niya lang. Okay? Hindi siya talaga yung, ibig sabihin, may totoong may Isaac, at sinasabi natin si Isaac is a type of Jesus, pero ang totoo, yung nangyari kay Isaac na yun, although totoo, was pertaining to Jesus Christ. For example, sino ang naaalala nyo, nung si Isaac ay iaalay ni Abraham papunta sa Mount Moriah, okay? Para siya ay isacrifice. Sabi na scripture, iniwan nila yung servant nila, umakyat sila ng bundok, dala-dala ni Isaiah, o ni Isaac rather, dala-dala ni Isaac yung kahoy sa kanyang balikat, umakyat ng bundok para ihain o isacrifice. Who is that? Ulitin ko ulit. Sino yung naaalala niyong lalaki na umakyat ng bundok, merong kahoy sa kanyang balikat upang ialay at isacrifice? Si Jesus, di ba? Although nangyari kay Isaac, pero foreshadow lang yon ng paparating na totoong Jesus Christ. This is making sense? Excited na kayo, no? I'm excited too. Sino naaalala ninyo? The Ark. Noah's Ark. The Ark is a type of Jesus Christ. Bakit? Kasi habang napapahamak ang mundo, habang nagugunaw ang mundo, lahat ng sumakay dun sa Ark ligtas. And in the midst of a perishing world, there is a Ark that saves them. And that is a picture of Jesus Christ. Na habang ang mundo ay nagpe-perish, habang ang lahat ay deserve mapunta ng impyerno, as long as you are in the Ark, you are saved. Is that making sense? So that is a type of Jesus Christ. In fact, mga kapatid, kung sasabihin natin na si Jesus talaga ay nasa Old Testament, at magte-treasure hunt tayo na totoong nandun si Jesus Christ sa Old Testament, ang tanong, si Jesus ba, sinabi niya rin ba mismo na siya ay nasa Old Testament? In fact, I can prove this to you, na even Jesus confessed that He is, or He was, prophesied in the Old Testament. In John chapter 5,
Habang kausap ni Jesus ang mga Pharisee, habang pinagyayabang ng mga Pariseo yung kanilang kaalaman sa Scripture, tignan niyo kung gaano ka-tag-life ang Panginoong Yesus natin. John chapter 5 verse 39. Ang sabi ng Scripture, ang sabi ni Jesus sa mga Pharisees, you study the Scriptures diligently? Okay? Buhos na buhos ang oras niyo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung Scripture, yung Torah, yung Old Testament. Well, these are the very Scriptures that testify about me. Inaaral nyo pa lang, ako yan eh. Tingnan nyo kung gaano ka-tag-life si Jesus Christ. So even Jesus is telling us, yes, when you read the Old Testament, read it from the lens na ako yung nandun sa Old Testament. So it's not just Abraham, it's not just Moses, it's not just David. You have to look for Jesus every time you read. When you read Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. 7 words in the Hebrew. 7 is a number of perfection. Amen? Na kapag tumingin ka doon sa Old Testament, makikita mo kagad yung redemptive plan ng ating Panginoon. Yung pagligtas sa iyo ng Lord, hindi plan B. Nilikha pa lang tayo, meron na siyang redemptive plan. Alam ng Diyos, babagsak tayo. Kaya bago ka pa bumagsak, meron ng restoration solution ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Look at the wisdom of your God. Sabi ni Jesus Christ, pinag-aalalan niyo yung scripture na yan, yung Old Testament, yung Torah, yung Pentateuch, yung first 5 books of the scripture. By the way, ako yan. Few verses later, verse 46. Next, John 5. If you believe in Moses, you would believe in me. For he wrote about me. Ang sabi ni Jesus Christ, kung naniniwala kayo kay Moses, dapat naniniwala din kayo sa akin. Bakit? Kahit si Moses, ako sinulat niyan eh. So parang sinasabi ni Jesus, illogical na naniniwala ka kay Moses pero hindi ka naniniwala kay Jesus. Kasi kung naniniwala ka kay Moses, dapat maniwala ka sa akin. Ako nga yung sinusulat niya eh. Ano ba sinulat ni Moses? Ang sinulat ni Moses, yung first 5 books of our Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung Torah, siya nagsulat niyan eh. Kasama ba yung Genesis doon? Yes. So he was pertaining. Nandun ba sa Genesis yung story ni Isaac? Yes. Nandun ba sa Genesis yung story ni Joseph? By the way, Joseph is a type of Jesus as well. Andun ba? Yes. So sinasabi ni Jesus Christ, kung naniniwala kayo kay Moses, dapat naniniwala kayo sa akin. Kasi hindi siya makapaniwala si Jesus. Naniniwala kayo kay Moses sa akin, ayaw niyo maniwala. Hindi kayo naniniwala ako Messiah. By the way, yung pinapaniwalaan niyo Moses, sinulat niya ako. Is this making sense? In fact, mga kapatid, sa treasure hunt natin, even the tabernacle and every furniture in that tabernacle was referring to Jesus Christ. I can prove that to you. Mula sa menorah candlestick hanggang sa Ark of the Covenant. I'm so excited to preach that to you. Pero lahat ng furniture na yan was pertaining to Jesus Christ. Everything was pertaining to Jesus Christ. So Jesus is really in the Old Testament. Hundreds of prophecy were referring to the life of Jesus Christ mula sa pagkabuhay niya, earthly ministry, hanggang sa kanyang pagkamatay, at muling pagkabuhay, it was prophesied all along. In fact, one of my favorites ay diniscuss natin last Sunday. In Luke 24. Do you remember in Luke 24, yung dalawang disciple na naglalakad sa Emmaus, naalala niyo yung story na yun last Sunday? Yeah. Are you here last Sunday? Yes. Resurrection Sunday? Yes. Diba si Cleophas at yung unnamed disciple naglalakad papuntang road to Emmaus, 7-mile journey. Remember that story? And sabi ng scripture, biglang nag-appear si Jesus sa gitna nila. Hindi nila again, Jesus was concealed in their eyes. Hindi nila nakita si Jesus Christ. Sabi ni Jesus, ba't kayo malungkot? Kasi at that time, saktong-sakto Resurrection Sunday yun eh. Ba't kayo malungkot? Ikaw lang ba walang YouTube dito? Sabi nila. Balitang-balita, di ba? Si Jesus namatay. Ngayong araw na to, nagulat pa kami kasi wala yung bangkay niya doon sa tomb. Pinaghihina na ang ninakaw daw. Ang sabi ni Jesus, oh, foolish. Andito na ako. They cannot see him. And then look at this. Luke 24, verse 27. Fasten your seatbelt, please. Luke 24:27. Then Jesus, while walking, took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning himself. So habang sila'y naglalakad, tinur ni Jesus, biblical tour, mula Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, Genesis, Exodus, Genesis, Exodus, Leviticus,
Numbers, Deuteronomy. Isa-isa ni Jesus diniscuss sa kanya everything that concerns himself. Hindi sila pinangaralan about 10 commandments, hindi sila pinangaralan about the tabernacle. He was referring to Jesus Christ. Naalala niyo ba? Sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Naalala niyo ba doon sa creation? Day 1, sabi ng Lord, let there be light. Pero day 4, tsaka palang nilikha yung sun at yung moon. So ano yung ilaw nila for the first 3 days? Ako yun. Jesus was explaining to them, I am that light. Jesus was explaining to them, naalala niyo yung tabernacle? Hindi lang yun basta tent. Every color, every measurement, every furniture, that's me. Everything from Genesis to Moses, lahat ng Torah, he was explaining himself. Amen. Yes, that is a true event, totoong furniture, but everything is about Jesus. Right. Don't you love the wisdom of the Lord? So the first typology that we're going to study is a typology of Adam and Jesus. Kasi simula naman tayo, di punta tayo sa Genesis kagad. Sa Genesis 1:1, sino sa inyo nakakakilala kay Adam? At yung dahilan ng kanyang pagkakasala, yung apple. Adam's apple. Joke lang, hindi apple yung kayo naman. Now, let me just say this to you. Adam is a picture or a type of Jesus Christ too. Okay? So, i-compare natin at i-contrast natin. Bakit kailangan natin itong gawin, Pastor? Kasi alam naman natin lamang si Jesus Christ. Totoo. Pero minsan kapag sinabi ko lang sa inyo, ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay nagatid ng katwiran. Amen lang masasagot niyo dun. Pero once kinumpare mo siya kay Adam, makikita mo kung ano yung binigay ni Jesus para mangyari ito. I know this is an awkward illustration, pero pwede ka bang tumingin sa iyong kanan kahit hindi mo siya kilala? Okay? Tingin ka po sa iyong kanan. Yan. Yan. Smile ka na rin kung hindi mo kilala, tapos tanong mo, single ka ba? Now, tingnan mo po yung katabi mo sa kanan at i-describe mo po sa iyong isip lang, huwag mo sasabihin sa kanya, i-describe mo siya sa iyong isip. Matangos ang ilong, makinis ang balat, maganda ang pangangatawan, may tikwas ang buhok, whatever, okay? I-describe mo siya. Now, nakita nyo na? Na-describe nyo na po? Okay. Maganda? Maganda ba? Uy, mag-amen kayo, baka sikuhin kayo niyang katabi nyo, kayo din. Amen? Maganda ba? Yes, maganda siya. Now, ngayon tignan nyo naman yung kanan ninyo at i-describe mo siya comparing sa nasa kaliwa. Okay, yung nasa kaliwa ko, matangos ang ilong, pero pagtingin ko ng kanan, totoo nga, mas matangos nga talaga. Guess mo, makinis yung balat niya, pero nung kinumpare, talaga palang makinis pala talaga. So, mas na-appreciate mo nung stinart mo siyang i-compare. Do you understand, mga kapatid? Amen, maka-amen, wag siya. Amen? So, when we compare Adam and Jesus Christ, what can we see? In fact, hindi na tayo mahihirapan kasi kahit si Apostle Paul, ginawa niya na yan ng outline. So, susundan na lang natin para mas maunawaan. Romans 5, my favorite chapter, by the way. Romans 5, verse 12. Romans 5:12. Ang sabi ng Scripture, therefore, just as through one man sin entered the world. Pause. Let's read that again. Pause, rewind, press play. Therefore, just as through one man sin entered the world. Pause, rewind, press play. Therefore, just as through one man sin entered the world. Now, question. Sino yung kilala nyo na dahil sa isang tao pumasok ang kasalanan? Adam, right? So he was referring to Adam here. Na sinasabi ni Apostle Paul, dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kasalanan. Yes. Ano pa ang pumasok? And death through sin, pumasok ang kamatayan. In fact, we are not supposed to die. But because of sin, pumasok ang death. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mamatay. I don't know if that is a blessing or not. For some, mas gusto ko pa, Pastor. With this life, ayoko nang tumagal ng 90. Maganda rin sabihin minsan, sige, mabuhay ka hanggat gusto mo. Di ba? Parang, okay? Death through sin. Next. And thus, because of that, death spread to all men. Look at this. Dahil sa ginawa ni Adan, ang kamatayan kumalat sa lahat. Hindi ka pa buhay noon. Nahawa ka. Matindi to, kahit may social distance. Nahawa ka. Bakit? Ang sabi dyan, and because all sin. So, ibig sabihin, wala ka pang malay, may kasalanan na kagad. Hindi mo ginawa. Namana mong kasalanan. Bakit? Mali ng desisyon si Adan eh. Kaya pag nagpunta tayong langit, may mga CCTV yun, si Adan. Kasi baka iniisip niya, may mga babato sa kanya. Ikaw pala may kasalanan kung ba't nagkaganito tayo.
Next verse, verse 13. For until the law, kapit kayo dito. For until the law, sin was in the world. But sin is not imputed when there is no law. Just look at the last phrase. But sin is not imputed when there is no law. So kung walang batas, walang kasalanan. Kasi sabi rin ni Apostle Paul, the strength of sin is in the law. Napansin nyo ba kung saan nakalagay bawal umihi, dun yung mapanghi? Pansin nyo? Why? Because the strength of sin is in the law. So ang sinasabi ni Apostle Paul dito, dahil nung time ni Adam, wala namang 10 commandments, so you cannot impute the sin to a person na walang batas. However, tingnan nyo yung first part, but until the law, sin was in the world, but sin is not imputed. Pero dahil may law na binigay kay Adan, ano yung law sa kanya na binigay? Huwag mong kakainin yung bunga ng kaalaman ng tama't mali. Hindi apple yun, by the way, in case. Sabi mo sa tabi mo, malaya ka na. Hindi apple yun. We don't know what kind of fruit is that, pero ang alam natin, nung kinain nila, nabuksan ang kanilang mga mata, nakita nilang sila'y hubad, at pumasok ang kasalanan. So yun lang yung kaisa-isang law at that time. Yun yung kaisa-isang commandment. And nilabag nila. And if you read Genesis, makikita mo na hindi naman si Adan ang unang kumain in the first place. Sino ang unang kumain? Si Eva. Bakit nasisi si Adan dito? Kasi kay Adan binigay yung utos. But sin is not imputed when there is no law. Wala namang utos sa binigay. So technically, ang imputation ng sin na kay Adam. Do you understand? Is this making sense? Verse 14. Nevertheless, at dahil sa pangyayaring yon, death reigned from the time of Adam to the time of Moses. Even over those who did not sin by breaking a command. So kahit di nagkasala, by doing, nahawa ng lahat. And as did Adam, watch this, who is a pattern. What is pattern? In the Greek, ang ibig sabihin ng pattern, type. Who is a type. Watch this. Look at that last 5 words. Of the one to come. So si Adan daw ay pattern ng isang taong paparating. Now, who is that? Kaya maganda nagbabasa ka ng Bible dahan-dahan. Mas maiintindihan. So, if you look at this, from this perspective, summary lang. Dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kasalanan. Pumasok ang kamatayan. Tumatanda tayo, at tayo ay na-subject into curse. So yung kasalanan sa unang garden, which is Garden of Eden, ay nakaapekto sa lahat sa atin. And by the way, hindi po yan choice. Automatic yan. But thank God, 2,000 years ago, Jesus redeemed us from another garden of Gethsemane. Sa Garden of Gethsemane, Garden of Eden is the beginning of the fall. Garden of Gethsemane is the beginning of redemption. Doon nagsimulang ni-redeem tayo ng Panginoon from garden to garden. From fall to redemption. From death to life. From sin to righteousness. There has been a change when Jesus came. So pag kinontrast mo si Adam at si Jesus, si Adan nagdala ng kasalanan. Si Jesus nagdala ng katwiran. Ibang-iba na kagad eh. Si Adan, sumuway. Si Jesus, sumunod. Si Adan, nagdala ng condemnation. Si Jesus, nagdala ng justification. Si Adan, nagdala ng kamatayan. Si Jesus, nagdala ng buhay. Tignan niyo yung contrast nito, mga kapatid. May tinubos talaga si Lord noong 2000. Yung kaya pag pinapanood niyo yung Passion of the Christ, huwag niyo lang basta panoorin. Merong isa-isa lahat ng mga nangyari kay Jesus Christ ay isa-isang redemptive plan ng Diyos yun. Kasi maraming paraan na mamatay si Jesus, pero bakit krus? Bakit kailangan lagyan siya ng koronang tinik? Bakit kailangan lagyan siya? Lahat yun ay fulfillment of the prophecy in the Old Testament. For example, si Adan, nung nilikha si Eva, ang sabi ng scripture, pinatulog si Adan. Kaya yung mga babae, hindi namin minsan maintindihan. Kasi nung create kayo, tulog kami. Okay? So, intindihin nyo na lang yun, ha? Okay, good. Pinatulog si Adan, binuksan ang kanyang tagiliran, first operation in the Bible. First operation. At ginawa ng the great physician himself, Jesus Christ. Binuksan ang kanyang tagiliran at kinuha ang kanyang tadyang, rib.
Hindi ko alam kung gaano to katotoo, pero pag binilang mo yung rib ng lalaki, mas kulang ng isa compare sa babae. 1, 2. Kaya nga sabi ko, I don't know how true is this. Pero based sa aking experience, nung binilang ko, kulang nga. Okay? So, tinanggalan ng tadyang, okay, at nabuo si Eve. 2,000 years ago, si Adam was opened on the side. Jesus was pierced on the side. Di ba? May redemption. Dahil sa kasalanan ni Adan, pumasok ang tinik. 2,000 years later, Jesus redeemed us nung nagsurot siya ng koronang tinik. So nakita niyo yung parallel. Ang dami pa niyo sa Bible, mga kapatid. You will be surprised. Talaga maboborn again ka uli. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Maboborn again ka uli. Because there is a great typology in all of Scripture para makita ninyo, ay si Jesus pala talaga ito. Kung si Adan nagdala ng kamatayan, si Jesus, niredeem niya lahat yun. Ni-reverse lahat ng Diyos from garden to garden, ni-reverse lahat ng ating Panginoon, yung lahat ng sumpa na dapat para sa bawat isa sa atin. Amen. So kung si Adan naghatid ng kamatayan, si Adan naghatid ng kasalanan, verse 15 ng Romans 5, look at this. Romans 5:15, but, pag nakakita kayo ng but, humanda na kayo. Kasi kahit gaano kasama yung nauna, pag dumating na yung but, may pagbabagong mangyayari. So yes, si Adan naghatid ng kamatayan. Yes, si Adan naghatid ng kasalanan. But the gift is not like the sin. For if many died by the sin of the one man, how much more did God's grace and the gift that came by grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many? Slow down. Okay, watch this. Sabi dito, yung regalo ng Diyos, yes, naghatid ng kamatayan si Adan, pero yung regalo ng Panginoon sa iyo ay hindi katulad nung hinatid ni Adan. Kasi, sabi niya, dahil sa kasalanan ni Adan, maraming namatay. Pero kung marami ang naapektuhan ng ginawa ni Adan, how much more did God's grace and the gift, everybody say gift. I love it. Buti hindi sweldo to. It is a gift. Amen? The gift that came by grace of the one man. Look at the correlation. One man. Of the one man, Jesus Christ, overflow to many. So kung paano yung kasalanan ni Adam ay nag-overflow to many, yung gift ni Lord will overflow to many too. Make sense? It makes sense? Everybody say, hallelujah! So, I wish we have more time. Kaya hindi ito maintindihan ng maraming Christians kasi nasanay tayo sa religious mindset. Ang religious mindset, pag mabuti ka, mahal ka ng Diyos. Kaya offending sa Pharisees yan eh. Na ang kasama ni Jesus Christ, yung mga lagi na bablatter. Hindi offending sa kanila yan kasi pinaghirapan nilang pag-aralan ng Bible. Pinaghirapan nilang sundin. Tapos yung kasama ni Jesus na nagkiklaim na Messiah, yung mga makasalanan, because for religious people, kailangan maging, ang mahal lang ng Diyos yung mga mababait. And by the way, siyasatin nyo lahat ng relihiyon. Yan ang number 1 statement. Maging mabait ka para maging mabait sa iyo ang Diyos. Na kapag naging mabait ka, mag-expect ka ng pagpapala. Sa born again Christian lang nangyari, na kahit tayo yung makasalanan, in our imperfection and weakness, minahal ka ng Lord. Ulitin ko, bago kayo pumalakpak. Hindi inantay ng Diyos na maging perpekto ka bago kanya mahalin. So, hindi ka nagsisimba para mahalin ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, kaya ka nagsisimba. Magkaiba yun eh. Hindi ka nagbibigay para mahalin ng Diyos. Hindi mo yung ginagawa to earn His love. Alam ko marami sa inyong mga martir sa pag-ibig na gagawin nyo ang lahat, mahalin mo lang ako. Pero alam nyo kung ano yung true love? Kahit wala kang ginagawa, mahal ka niya. That I don't expect anything from you. That is true love. That God loves even the sinners. That's why it's called grace. Ibig ba sabihin, Pastor, hindi na natin susundin ang 10 Commandments? In case kukunin nyo tong part na to, lalagay sa TikTok para siraan ako, let me just say this to you. I did not say, hindi ko sinabi,
na wag na nating sundin ang Ten Commandments. The Ten Commandments is perfect, but it cannot make you perfect. The Ten Commandments is holy, but it cannot make you holy. You know why? Because the Ten Commandments is not your Savior. Jesus is. Listen. So, kung hindi ako gagawing perfecto ng Ten Commandments, by the way, narinig nyo na po ba yung Ten Commandments? Eh di ba, kung yan ang premise ng ano natin, sinusunod, dapat kabisado natin yan. Ano ang seventh commandment? Kasi di naman naka-inform, may exam pala. So, I understand. Kasi tignan mo, talagang hindi ka bibigyan ng Holy Spirit ng kakayanang kabisaduhin. Pero in John 3:16, kahit bata, kabisado eh. Di ba? Anyway, the Ten Commandments is not perfect, but it cannot make you perfect. Anong purpose ng Ten Commandments? The purpose of the Ten Commandments is to reveal who you are. Yes. Parang salamin yan. Pag may pimple ka, malaki eye bag, kunwari, parang si pastor, malaki eye bag, tumingin ka, hindi mo pwedeng sisihin yung salamin. Alam mo, sinungaling ka. Ganda-ganda ko sa personal, but dyan iba ay reflection ko. Hindi mo kasi it's just revealing who you are. Hindi yan nagsisinungaling. Kaya wala akong magagawa yung pagbabasag nyo ng salamin. Hindi makakatulong yan. Hindi kayo gaganda dyan. Okay? Wala silang kasalanan eh. Ang ginagawa lang ng salamin, i-reveal kung sino ka. Noon, nung wala pang Ten Commandments, ang yayabang ng tao, in fact, kung babasahin nyo yung Exodus 19, bago ang Exodus 20, kung saan binigay ang Ten Commandments, medyo may pride pa ang mga Israelites eh. Sige Lord, kung anong gusto mong iutos, susundin namin. Eh di binigay yung Ten Commandments. You shall love the Lord with all your heart, with all your soul. Unang commandment pa lang, bumagsak na sila kasi gumawa sila ng guyang ginto eh. Di ba? Because the strength of sin is in the law. Amen? Hindi tayo naging makasalanan dahil may Ten Commandments. Ini-reveal lang ng Ten Commandments kung ano mali sa atin para ma-realize natin, teka, kahit ano palang sunod ko sa Ten Commandments, hindi ko kayang maabot yung pamantayan ng Diyos. At dahil sumuko ka na, kaka-perform, sasabihin mo, Lord, suko na ako. I need a Savior. That's why Jesus came. That's why Jesus came. I just want to jump into this verse para mas maliwanagan ninyo. Galatians 2:21. Galatians 2:21. I do not set aside the grace of God. Don't ever set aside the grace of God. But why? Because if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. May mas lilinaw pa ba dyan? Sinasabi mismo ni Apostle Paul, kung yung righteousness makukuha nyo sa pamamagitan ng pagsunod nyo sa kautusan, hindi na kailangan si Jesus. Kaya nyo naman pala eh. Pero bakit dumating si Jesus? Kasi alam ni Lord, hindi mo kaya. Kaya ibinigay ni Kristo ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin. So ibig sabihin, si Lord ay napakabuti sa atin na kahit alam niyang hindi natin kaya ibigay ang perfection na hinahanap niya. Kasi minsan sinasabi ang iba, dati naalala ko nung may nakausap ako dito after ko mag-preach, lumapit siya sa akin, Pastor, gusto niyo bang maligtas? Sabi, syempre naman. Sabi niya, alam niyo, Pastor, ang susi ng kaligtasan, dapat laging nagsisimba ang mga tao. Sabi ko, okay. Ilan? Kung pagsisimba ang susi, ilan? Araw-arawin ko na para sure. Kasi hindi ako sure kung bukas buhay pa ako eh. So kung 3,426, gawin ko na kagad dyan. Madalian, paspasan, pakyawan na to. May mga nagsasabi sa atin, ang susi ng kaligtasan, magbasa ka ng Bible. Ilang chapter? Para matapos na kagad. Pero hindi yun ang susi eh. Yun ang magagawa ng kaligtasan. Pero hindi yun ang susi ng kaligtasan. Those are evidence of salvation, not our ladder to salvation. Do you understand? Kaya marami offended sa God's grace. Kaya risking pag-usapan ng God's grace. Kaya maraming pastor ang takot na pag-usapan ng God's grace. Kasi isipin nila, pastor, kung ganun lang din naman pala, di ibig sabihin, lahat na lang magpapakawalwal dito, gagawa na lang ng kasalanan. Tutal, mabait naman pala si Lord. I've been married to Jenny for more than 9 years. Magte-10 years na po kami sa October. Praise God! Isang dekada ng pagmamahalan, arugaan, malasakit, pag-ibig. Alam nyo, mahal na mahal ako ng asawa ko si Jenny. Amen! What's wrong with you guys? Respect. Kahit na mahal ako ni Jenny, never kong sinabi sa kanya, total,
Be, mahal mo naman pala ako. Okay lang ba sa'yo? Sa loob ng isang buwan, 25 times na ako uuwi. Tapos yung 5 days, sa iba na ako uuwi. Kasi alam ko naman, di ba? Mahal mo ako, so kahit magkasala ako, babalik ako, tatanggapin mo naman ako, di ba? It doesn't work that way. In fact, the more kong nare-realize yung pag-ibig niya sa akin, mas lalo ko siyang minamahal. Alam niyo ang reason kung bakit marami sa atin ang pagod na pagod sa relihiyon, kaka-perform? Kasi we are trying to earn God's love through your actions and performance. Performance is not a metric of God's grace. Hindi mo mapiplease ang Panginoon dahil sa iyong napakagandang performance because even your excellent performance is not enough. So I believe, ang grace ng Lord hindi magbibigay ng lisensya sa iyo para mamuhay ng baliwala na lang. The grace of God will not give you a license to live an unregulated life o undirected life. I believe with all my heart, yes, kahit may grace ang Panginoon, the grace of God will not eliminate any duty na ginagawa natin as a Christian. Hindi ibig sabihin nito, hindi na natin susundin ang kautusan. In fact, it will empower you to do more. Let me give you an example. Isa sa mga 10 Commandments, huwag kang mangangalunya. Thou shall not commit adultery. Anybody familiar with that? Of course we are. Familiar tayo, huwag kang mangangalunya. Yun yung utos. Sa covenant of the law, you shall not commit adultery. The law is perfect. But it cannot make you perfect. Yes, bawal mangalunya, pero hindi ka tuturuan ng 10 Commandments kung paano mahalin yung asawa mo. So kulang siya. Although perfect, merong nagagawa ang grace ng Lord na hindi kayang gawin ng 10 Commandments. Kaya nga sabi ng Titus chapter 2, the grace of God that appeared to all men, amen, will help us to say no to ungodly things. Ang mag-i-enable sa iyo to live a righteous life, hindi self-effort. Holy Spirit's power within you. Yun ang mag-i-enable sa iyo to say no to ungodly things. Make sense, mga kapatid? Yes. Why? Kasi yung grace ng Lord, hindi kanyang dadalhin para magkaroon ka na ng buhay na wala ng regulasyon. Hindi. Mas lalo ka ngang lalapit at magmamahal sa ating Panginoon. Kasi ang grace ng Lord, unmerited. Yes. Hindi mo yan pinaghirapan, hindi mo yan in-earn. Bakit kailangan natin to? Kasi kung hindi dahil sa grace ng Lord, lahat ng galit ng Diyos bubuhos eh. Kung hindi tayo subjected sa galit ng Diyos, ba't kailangan pa natin ng tagapagligtas? Kailangan natin ng tagapagligtas kasi gusto nating umiwas doon sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. At nais natin na ang grasya ng Lord ang ating maranasan. Di ba? That's why the grace of God is a gift. Regalo ng Panginoon. Ephesians 2, verse 8 to 9. Watch this. So, for it is by grace that you have been saved through faith. This is not from yourselves. Everybody say, sabi mo sa katabi mo, this is not about you. It is a gift from God. So, pasalamat kay Lord, di nakalagay sweldo. It is a wages. It is a salary from God. Mabait ka, ito sweldo mo. No. Sabi, it is a gift from God. And by the way, it's called gift, meaning you cannot earn it. You cannot earn your way to heaven. You need the grace of God to empower you to do that. So, ibig sabihin, yung mindset pala natin na pag gumawa ko ng mabuti, pagpapalain ako, ibig ba natin sabihin, pagpapalain tayo ng Lord based sa ating mga ginagawa? So, kung mabait ka, mabait din ng Lord sa'yo. The grace of God doesn't operate that way. The grace of God doesn't bless you by your doing. He's blessing you by your being. Now, alam ko may mga utos na pag sinunod mo may blessing. I believe that. And we should follow the Lord. We should commit ourselves to the Lord. But, ang righteousness, ang regalo ng Panginoon, hindi dahil gumawa ka ng mabuti, kundi dahil kung sino ka. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. That you are the righteousness of God in Christ. Ang Diyos natin hindi mabagsik, na nasa langit lang siya. At tinitignan si Ruben. Tignan mo tong batang to. Puro kalulukuhan na naman mga pinagagagawa. Nag-uusap yung Trinity eh. Can you believe that? Sinisira niya reputasyon natin Parusahan yan. Padala niya ng salot. Tingin natin ganyan ng Diyos? No. God is a good God.
He's a good, good Father. Hindi siya naka cross arms. Para tayo ay singhalan at sabihing, ang sama mo. In fact, when the prodigal son came back, the arms of the Father were wide open to accept us for who we are. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba, I am the door. Hindi niya sinabing, I am the wall. Kasi ang wall, it keeps people out. The door lets people in. That's the grace of your God. He wants to welcome you open arms into His presence. So anong bottom line? Hindi ka pinagpapala ng Diyos dahil mabuti ka. Pinagpapala ka kasi mabuti ang ating Panginoon. Kaya, verse 9, Ephesians 2 verse 9. So, hindi by works para hindi tayo magmalaki. At sabihin natin, kaya ako nandito sa langit kasi nag-fasting ako 25 days. Kaya ako nandito sa langit kasi lagi ako umaattend ng service in person, in person, hindi online. Ganun ako katindi, Brad. Galing Pandabaw, linggo-linggo yan. Ay, grabe naman talaga, kahanga-hanga. I want to meet you. I want you. Pero imagine niyo kung pagdating natin sa langit, lahat tayo payabangan. Sabi ng Lord, kaya kayo naligtas, hindi dahil sa inyong ginagawa. Dahil sa kabutihan ng Lord, para pagdating natin sa langit, lahat tayo sasabihin natin, alam niyo kung ba't ako nandito? Dahil dyan kay Jesus. Dahil kay Jesus. Not because of my work, not because of what I've done. Hindi dahil mahal ko ng Diyos, kundi dahil mahal ako ng Diyos. When I ask you, what is love? Really? I wish we have more time, pero what is love? Ano nga ba ang pag-ibig? Pastor, love is blind. Slam book yun. Okay? Pero what's the definition of love? Pastor, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. No, that's what love can do. But what is love? Thank God may sagot ang Panginoon. What is love? 1 John 4. Look at this. This is love. Watch this. Kapit. Fasten your seatbelt. Ano daw yung love? Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. So what is the definition of love? Your love for God? Yung performance mo? Yung measure up mo? May pengi nga nito. Kasi minsan tayo, pagka tindirin tayo, ganyang kataas ang langit, gusto natin mag-measure up. Ambag ka ng ambag, Gano'n na kaya kataas ang mga performance ko? Kapos pa pero dagdagan natin yan. Atin tayo uli next week in person. And by the way, kung 3:00 ang oras ng service, 1:00 pa lang nandito na tayo, ha? Para ma-please ang Lord. O di may utang siya sa atin. Para pag nag-pray tayo, sagot agad. Ganyan ang mindset natin, O pray ka, measure up. Kapos pa rin. Now, kung ganito ang lohika natin ng pagpaparangal sa Diyos, mapapagod ka dyan. Ano kung bakit? Kung pagbabasihan natin ang prinsipyo na sinabi ni James, kahit anong sunod mo sa 10 Commandments, nagawa mo Monday, talagang sinunod mo, grabe, sunod-sunod, 10, kompleto Pati yung commandment ng Jewish na 630, pinulfill mo yun. Yung pag Sabbath day, di ka kumikilo, saka ganun ka lang. Kasi syempre, 630, biruin mo yun. Yung 10 nga, hindi makasip kabisado, 630 pa. Dami, Perform. Sabi ni James, pagka nasuway mo yung isa, sinuway mo lahat. So every time na nagawa mo, pak, Monday, Tuesday, Wednesday, pumalya ka, balik ka sa 0. Nakapaglaro na kayo ng Super Mario, family computer, gusto mong tapusin, pero yung buhay mo limited lang Kaya minsan, ang kabisado mo lang, stage 1, 2, and 3. Kasi hanggang doon lang yung buhay mo Kasi pag naubusan ka ng buhay, back to 0. Ano mangyayari? Nakakapagod. Yung ganung buhay. We're trying to reach God with our efforts. Kaya maraming Christian pagod. Trying to perform and earn their gift and the salvation that God has given them. You're not supposed to earn God's love. You're supposed to receive His love. Receive! Receive! You don't have to earn it. Receive! Kasi, Pastor, it's too good to be true. Yeah. Kaya nga sabi ng scripture, di ba? And we have known and believed. Hindi sapat na alam mo lang. Alam niyo po bang mahal kayo ng Lord? Alam niyo po bang mahal kayo ng Panginoon? Alam niyo po bang mahal kayo ng Diyos? Hindi trick question yan. Say amen. Alam niyo bang mahal kayo ng Panginoon? Yes. Naniniwala ba kayong mahal kayo ng Diyos? Magkaiba kasi yung alam mo lang sa naniniwala ka. So kung ganito ang metrics natin, babalik tayo ng babalik sa 0. Babalik tayo ng babalik sa 0.
ano mangyayari? Buhay Kristiyano natin pagod. Kaya ang sabi ng Bible sa Matthew 11:29, at 28 rather, come to me, all of you, who are heavy laden, and I will give you rest. Usually, ginagamit natin yan, pag pagod na pagod yung katabi natin. Basahin mo nga to, Matthew 11:28. Pagod ka, lumapit ka kay Jesus. But actually, read the context. Read the context. Especially the Message translation. Nilabas niya yung original Greek. Sinabi doon, are you tired of religion? Come to me. All of you who are tired of religion. Kaka-earn, yung feeling mo, madidinig ng Panginoon yung dasal mo dahil lumuhod ka mula dito sa altar hanggang baklaran. Kakapagod yan. Pagod ka na ba? Kasi pagkaganyan ng Lord, Lord, ulit na naman, Lord, Lord, ulit na naman. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, sabi mo, Lord, suko na talaga. Hindi ko pala talaga kaya. And that's where grace kicks in. Bam! Magugulat ka na lang. Yung freedom from addiction, na matagal mo nang pinapanalangin, hindi na talaga ako sisigarilyo, hindi na talaga ako inom ng alak. Talagang grabe naman talaga yun. Totoo naman talaga yung sinasabi ng puso mo. Pero nagtataka ka din kung bakit pabalik-balik ka eh. You know what? Because you cannot change your life by your self-effort. Hindi willpower ang makakapagpabago ng ating buhay. Holy Spirit's power po ang makakapagpabago ng ating buhay. At dumating yung panahon na pagod ka na, bibitawan mo na yung metrics mo, sabi mo, Lord, I'm all yours. And then the grace of God will kick in. Then the grace of God will kick in. And then you will realize, Lord, it's all because of your grace. Hindi pala yung pag-ibig ko, kundi yung pag-ibig mo sa akin. At dahil mahal mo ko, minamahal na rin kita pabalik. Thank you, Jesus. Bait ni Lord, no? Marami sa atin nagpipray, Lord, have mercy on me. Lord, have mercy on me. Yeah, that's good. Pray for God's mercy. But you may want to pray for God's grace. Why? Because God's grace is getting what you don't deserve. Yes. I will close with this. Romans 8. So now, by the way, pagdating ba natin sa langit, tingin ninyo, mga makakarating doon, perfecto? I don't think so. You know, kakasabi natin, punuin ng langit. I believe that heaven will be filled, not with perfect people, but with forgiven people. Amen. Forgiven. Romans 8:1. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Everybody say amen to that. Amen to that. Watch this, verse 2. Minsan kasi uminto na tayo dyan eh. That's why it's good to read the context. Verse 2. And because you belong to Jesus, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Verse 3. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. Hindi talaga kaya eh. Kahit sundin natin eh. So God did what the law could not do. Ano yung ginawa ni Lord? He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sin. Verse 4, I love this. Doblein nyo na. Seatbelt. He did this so that the just requirement of the law. Kasi kailangan masundin mo eh. Kaya nga sabi ni Jesus, I did not come here to abolish the law. I came here to fulfill the law. Alam ng Lord, hindi mo kaya, so siya nag-fulfill. Ginawa niya yun so that the just requirement of the law will be fully satisfied for us. Fully satisfied for us. For us. So ginawa ng Lord for us. Notice, hindi sinabing by us. For us. Hindi tayo yung gumawa. Si Jesus ang gumawa. For us. Who no longer follow our sinful nature, but instead, follow the Spirit.
Listen, my friend, public servants announcement. Because of God's grace, you are justified. And justification means you are declared righteous in God's eyes. He who knew no sin became sin for you and for me. What Adam did for us, the sin, the shame, the guilt, the condemnation, Jesus changes everything at the cross for you and for me. Isn't it interesting, mga kapatid, that yes, God loves me, and yeah, God cares for me, and yes, God redeemed me from my shame, and God redeemed me from condemnation. But when you realize what Jesus did, really, is trying to reverse. He did reverse, by the way. He did reverse what Adam did. The shame, the guilt, and the condemnation. Ni-reverse ng Panginoon so that you and I will live. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, God loves you! God loves you! Amen! Stop earning His love. Acknowledge He is your Savior. Acknowledge your weaknesses. Amen! Akala natin nagpapakumbaba kasi tayo kay Lord noon. Lord, kakayanin ko to. Sa aking mahinang nilalang, kakayanin ko to. Humility is trying to, yes, acknowledge your weaknesses, but entrusting everything to God and say, I cannot, Lord, but you can. I'm not perfect, but you are perfect. And thank God for His perfection. Amen? Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Father God, we thank you. We honor you. Salamat, Panginoon, sa iyong katuwiran. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran. Panginoon, maraming salamat for the opportunity for us to realize the magnitude of what you did for us. The free gift that you gave that resulted in justification. By grace, we have been saved. From garden to garden, from fall to redemption, tinubos mo kami, inahon mo kami. And now allow each and every one of us, everyone under the sound of my voice, those who are listening, watching, rewatching this, Lord God, I pray that all of us will receive and experience your love right now. Sa mga kapatid ko na punong-puno ng guilt and shame, they are trying to condemn and beat themselves. Lord, I pray yakapin niyo po sila right now, right where they are, and allow them to experience your love and your grace. Remind us, Lord God, that you have accepted us, not for what we can do, but for who we are in Jesus Christ. We are the righteousness of God in Jesus Christ. Hi Guava Family! Maraming salamat na natapos po ninyong panoorin ang video na ito. Bago lamang po tayo pumunta sa ating next video, ay nais ko pong personal na imbitahan kayong suportahan ang gawaing ito financially. Kung kayo po ay napagpala ng isa o ilan man sa mga videos na inyo pong napanood at nais po ninyong pagpatuloy natin na abutin ang mas maraming tao, na punuin natin ang langit and continue to fight for our family. Kung ikaw po ay hinihipo ng Panginoon para abutin at tulungan din po ang ibang tao at maipagpatuloy po natin ang pagpapalaganap ng gawain ng ating Panginoon, nais ko pong imbitahan kayong suporta ng ministry ito financially. You can do that by going through our website, gscmnb.com/give, at lahat po ng mga ways that you can give through GCash, through bank transfer, to remittances, or through online transfer. Lahat po yan ay pwede nyong magawa at lahat po ng accounts ay naka-flash po at nakalagay doon sa website na ito. Marami pong salamat sa inyo. Naniniwala po tayong givers are blessed. At kung tayo po ay nagtatapat at tayo po ay ginagamit ng Panginoon para pagpalain ng iba, sabi nga ng Bible, those who refresh others will be refreshed as well. So marami pong salamat sa inyo at ako po ay naliligayahan na nakaabot po tayo dito. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and once again, punuin natin ang langit. God bless you!